Para sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada, I hope you watch this video para makatulong sa inyo. Maraming Pilipino dito na ginagawang main source of income nila yung paglilinis ng bahay. Hindi masama, guys, ang maglinis ng bahay. Kasi malaki yung kita sa paglilinis ng bahay. Mag-o-open ang Canada ng around 485,000 na immigrants in 2024. Yan guys, so tingnan nyo ganyan. Kapag ganitong lumalamig na, madami na talaga yung laman ng mga coffee shops dito. So ngayon papakita ko lang yung pinaka-affordable na coffee shop dito sa Canada, which is Tim Hortons. Kung makikita nyo guys, sobrang dami na ng mga taong nakapila. Diba? Ganyan kasi dito guys sa Canada. Talagang maraming taong magiginaw. So talagang magko-coffee sila. So ganyan na, sobrang in demand ang coffee shop business dito sa Canada. So, let's go. Punta tayo ngayon sa may Parliament Hill. Ikot muna tayo. Meron pa naman tayong oras guys eh. Lakad tayo papunta sa loob. Tsaka magpainit muna siguro tayo ng kamay. Meron talagang malaking bakod na ganyan. May malaking bakod kang dadaanan. So, yan yung mga napakagandang mga structure na makikita mo dito sa may Ottawa. So, let's go. Pasok tayo sa bahay namin. Bahay namin. Itong Parliament Hill na to, sobrang laki niyan. Para siyang palasyo talaga na sobrang laki. Ngayon pupunta tayo dun sa sa paapoy ni Mayor. Ayan, so yan yung isa sa mga highlights na makikita mo pag nandito tayo sa may Parliament Hill. Ang tawag nila dito is Centennial Flame. So diba at least libre init. Kasi sobrang ginaw guys, tingnan nyo yung kamay ko. Sobrang dry na, tapos namumula na. Kaya kailangan mo talagang mag-gloves. In fairness, nabibigyan naman ako ng warmth. Aside from the warmth, meron din mga usok-usok. Yan no, nag-uusok-usok siya, diba? Para kang nasa hot spring. Imagine mo guys, kung ganito talaga kalaki yung gate mo sa bahay, diba? Sobrang sosyal. Ayan, so palabas na tayo. Pupunta na tayo dun sa may park para makapag-usap tayo. Ano, tingnan nyo, kapag hinawakan mo, sobrang dulas. So, parang freezer talaga. Diba? Oh, so delikado nga talaga yan. Isipin nyo, yung ganyang itsura, ganyan dito sa baba, madulas na siya guys. So, tingnan nyo. Diba? Kaya kailangan mag-ingat ka. Magsuot ka ng maayos na shoes. Kasi, chances are talagang madudulas ka. Delikado. So, ang ginagawa ng mga tao dito para hindi sila madulas kapag ganito na meron ng freezing rain warning, naglalagay sila ng mga ng asin. Ganyan lang ang kulay niyan guys, pero yun yung asin na nilalagay sa ground para hindi madulas yung mga tao kapag naglalakad. So yan, nandito tayo ngayon sa kwarto. Dito tayo magstay kasi ito yung part sa bahay na medyo mainit. Hindi na lang tayo para mas mainit, tsaka siguro mas makakapag-usap tayo mabuti sa pag-uusapan nga natin about nga sa mga Pilipino na nag-decide na lang na umuwi ng Pilipinas. Para naging behavior ng mga Pilipinong nandito sa Canada. When you say Pilipino, mga immigrants na So, itong mga immigrants na pinag-uusapan natin is nagstay na dito sa Canada ng 4 years hanggang 7 years. Parang yun yung parang deciding point ng isang Filipino na nandito sa Canada whether magstay pa rin ba sila dito sa Canada or babalik na lang sa Pilipinas if it works for them. Parang yun na napansin ng Institute of Canadian Citizenship na nagiging pattern ng mga Pilipino na bumabalik nga sa bansa nila kapag na-reach nila yung ika-4 at ika-7 taon. So, syempre,
Pag-uusapan natin, bakit nga ba? Bakit nga ba umuuwi? At nagdi-decide na yung mga kababayan nating umuwi na lang instead na magstay na sila dito sa Canada. Total, nandito na sila eh. So bakit hindi pa na lang nila ituloy na manirahan na lang dito, establish na lang na yung buhay nila. But ending, umuwi pa rin sila ng Pilipinas. So ang big question doon is, bakit? So, according nga dun sa pag-aaral na ginawa ng Institute of Canadian Citizenship, itong mga Pilipino na kasi na to, parang although nagstay na sila dito ng 4 to 7 years, yung span of time na yun na nandito sila, parang nahihirapan silang i-integrate yung sarili nila sa workforce ng Canada. So, when you say i-integrate, ano ba yun? Ibig sabihin, i-integrate, ihalo, i-combine, or i-blend yung sarili mo sa workforce dito sa Canada. So, dyan nagkakaroon ng problema actually mga Pilipino na nagmamigrate from Philippines to Canada. Kasi halimbawa, professional ka sa Philippines. Sabihin na nating lawyer ka, doctor ka, or nurse ka sa Philippines. Pag pumunta ka dito sa Canada, guys, believe me, hindi ka lawyer, hindi ka doktor, hindi ka nurse dito. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-aral. Kung gusto mong makakuha ng trabaho according dun sa credentials mo o yung pinag-aralan mo dun sa Pilipinas. Parang dito kasi sa Canada, hindi nila nire-recognize kasi yung foreign credentials na meron tayo sa bansa na pinanggalingan natin. Kaya, ang nangyayari, yung mga Pilipino na mga professionals galing sa atin, nadidismaya sila eh. Kasi isipin mo naman guys kung lawyer ka sa Philippines tapos dito, anong trabaho mo? Meron pa nga akong alam, maraming mga accountant galing sa Philippines, lawyer, doktor. Anong ginagawa nila pag nandito sa Canada? Para kumita ng pera, nagkakaroon sila ng mga part-time jobs. So yung mga part-time jobs na yan, normally mga cash basis kasi, ano yan mga under the table, hindi ka na itatax ng Canada. So, mas nagre-resort na lang yung mga Pilipino nating kababayan na mag-resort na lang sa mga cash basis like yung mga ganyan, naglilinis ng bahay. Believe me guys, maraming Pilipino dito na ginagawang main source of income nila yung paglilinis ng bahay. Hindi masama guys ang maglinis ng bahay. Kasi, malaki yung kita sa paglilinis ng bahay. Ang problema kasi dito, syempre, kung professional ka at meron kang experience sa Philippines, pupunta ka dito sa Canada para establish mo yung life mo, dalhin mo yung family mo dito. As the years go by, walang nangyayari, hindi umuusad yung goals mo para sa career mo. So, syempre, nakakadismaya yung mga ganung bagay. Meron din namang Pilipinong nakakasurvive Depende naman talaga sa mindset mo. Depende talaga yan sa tao. Pero ito yung nakikitang isa sa mga major factors kung bakit umuuwi na lang yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Kasi nga, nakakadismaya nga naman na hindi nga na-recognize yung foreign credentials natin or yung mga experiences natin or professional background natin pag nasa Pilipinas tayo. Siyempre, kung ano man yung naging experience mong trabaho sa Pilipinas, gusto mo at some point na yun yung maging trabaho mo dito sa Canada. But unfortunately, ang nangyari kasi dito, kung gusto mong maging nurse, kung nurse ka sa Philippines, dito, kailangan mong mag-aral. So, ibig sabihin guys, kailangan mong gumastos pa para ma-practice mo kung ano man yung career, kung ano man yung pinag-aralan mo, kung ano man yung background mo sa Philippines dito sa Canada. At alam mo naman, di ba, kapag nag-start ka pa lang dito sa Canada, mahirap yun Mahirap yun guys kasi kaya ka nga napunta sa Canada, diba? Bakit? Para kumita ng pera. Para sa sarili mo. At hindi lang para sa sarili mo, syempre para rin sa family mo. Kung swerte ka talaga, tapos yung pamilya mo talaga sa Pilipinas ay sobrang kaya ka nilang suportahan, kaya nilang sustentuhan yung ano man yung magagastos mong tuition para pampaaral mo dito sa Canada, para ma-practice mo kung ano man yung pinag-aralan mo sa bansa natin, madala mo dito sa Canada. Swerte ka kung ganun. Pero paano kung parang ako lang na normal lang, walang sobra, tama lang. Ang meron kami sa Pilipinas, 'di ba? Mahirap 'yun para sa normal na Pilipino lang na
ganun lang yung source of income, or yung parang yung support galing sa family mo, hindi mo na kayang kuhanin sa kanila. Kasi bakit nga naman iistorbohin mo pa sila sa Pilipinas, 'di ba? Bakit kukuha ka pa ng funds galing sa Pilipinas, dadalhin mo pa dito sa Canada? Syempre hindi ganoon. Sa mga taong katulad natin na hindi ganoon kalaki, na may pinanganak na sobrang yaman or nakakaangat talaga sa buhay. According naman sa news, kasi dito sa Canada, 'di ba, maraming provinces. So yung province na nandun sa British Columbia, which is yung isa sa mga sikat na cities dito sa Canada, is yung Vancouver. Parang parang merong pinasa na panukala talaga. So panukala na magkaroon nga ng foreign credential recognition. Kasi gusto ng Canada na magstay yung mga immigrants, guys, eh. 'Di ba? Gusto talaga ng Canada na magstay sila. And according dun sa survey, mangangailangan mag-o-open ng Canada ng around 485,000 na immigrants in 2024. So, imagine guys in 2024, which is next year na yon, ganun kalaki ang i-open ng Canada para sa mga immigrants around the world na gustong magstay at magtrabaho dito sa Canada. So, para dun sa mga kababayan natin nagbabalak na pumunta dito sa Canada, might as well, tumingin na kayo sa website, guys, sa website ng Canada, para malaman nyo kung 'di ba, kung isa kayo sa mga taong eligible para mag-apply dito sa Canada. Kung matutuloy talaga at ma-approve agad-agad yung panukala nga about dun sa pinag-uusapan na foreign credential recognition, magiging game changer yan para sa Canada, guys, para mapastay yung mga immigrants natin dito sa Canada. Kasi guys, yan din yung mismo hindi ko rin maintindihan eh. Kailangan ng Canada ng mga immigrants. Bakit? Kasi yung mga immigrants na yan, ito yung mga talents. These are the professionals mismo or hindi man professionals, skilled workers or professionals na galing sa Pilipinas or sa ang ibang bansa man, para gusto nila na dito sila sa Canada mag-establish ng family at ng life nila and career. Kaya sabihin nagpo-pull tayo ng talents, diba, kapag ganun. So, benefited ang Canada kapag nakapull tayo ng mga talents galing sa Pilipinas para mag-stay dito sa Canada, kasi gaganda yung economy natin kapag napastay natin sila dito. Ang hindi ko lang kasi maintindihan talaga, although, obviously, kailangan talaga ng Canada ng mga immigrants dito, bakit mapapansin nyo parang, mararamdaman mo pa rin, guys, yung maraming mga tao dito pa rin, yung mga racist, na parang hindi nila, alam mo naman ang racist, 'di ba? So hindi sila natutuwa na dumadami yung mga immigrants dito sa Canada. Maraming ganyan, guys. Kahit na hindi mo pansinin, mararamdaman mo pa rin na may racism talaga. Isipin niyo na lang, 'di ba? Ako mismo nagtatrabaho ako sa isang sabihin na nating isa sa mga prestigious hotels, hindi lang dito sa North America or sa buong mundo, which is yung Marriott Hotel nga. So kapag nagkakaroon kami at some point ng mga discussions, normal na trabaho lang in a day, mag-uusap-usap kami. Mapupunta yung usapan about sa mga trabaho, mga opportunities dito sa Canada. Maririnig mo na lang sasabihin ng katrabaho mo, ito puti magsasabi. Sasabihin nila yung mga Pilipino yung mga Pilipino, makikita mo, nagtatrabaho sa McDonald's, nagtatrabaho sa Tim Hortons. Tapos sasabihin nila mga hard worker Filipinos. Pero, the way na sabihin nila yung mga ganung bagay, guys, para sa akin ako mismo nasasaktan. Kasi parang ang nangyayari, pinapalabas nila na yung Pilipino, kapag nandito sa Canada, ang nagiging trabaho nila dito is nagtatrabaho sa fast food. No offense, guys, hindi ko sinasabi na hindi maganda ang trabaho. Na magkaroon ka ng trabaho sa McDonald's, sa Tim Hortons, or sa kung anumang fast food na meron dito sa Canada. Ang sinasabi ko lang sa kanila, ang gusto ko lang iparating sa kanila na ang Pilipino, yung mga nagtatrabaho dyan, hindi mo alam na professional yan galing sa Pilipinas.
hindi mo alam, baka yan lawyer yan, baka doktor yan. Pero kung tignan mo sila, ganun kababa. Yung mga racist remarks kasi, kahit na hindi mo pansinin, mararamdaman mo guys eh. Kasi nila Filipinos are hardworking. Supposed to be positive yon. Pero pag the way na sasabihin ng mga tao na medyo racist, parang laging sinasabi nila yung Pilipino is laging ganon. Pero, like what I discussed earlier, di ba nga, ang mga Pilipino kasi talaga, gagawin lahat niyan, gagawin lahat para lang makasurvive sa isang lugar, especially dito sa Canada. At saka hindi kasi nila alam kung anong hirap na naramdaman natin pag nandun tayo sa Pilipinas, di ba? Sa tingin mo ba yung mga nagtatrabaho dyan sa mga McDo na yan, naglilinis ng mga bahay, sa tingin mo ba, sanay sila sa hirap na ganong kahirap na ginagawa nila dito sa Canada? Syempre hindi. Kasi iba't iba tayo ng background, iba't iba tayo ng pinanggalingan, iba't iba tayo ng pinag-aralan. Para sa akin guys, hindi masama. Hindi masama magtrabaho sa fast food. Para sa akin, nagtatrabaho ka dito sa Canada, kumikita ka per ora. Kumikita ka ng mas mataas kaysa isisweldo mo galing sa Pilipinas. Hindi yun masama kasi malinis tayong nagtatrabaho, di ba? Kahit pa maglinis ka pa ng bahay. Guys, pinaghihirapan natin yan. So para sa ating mga Pilipino, it doesn't matter kung anong trabaho ang ibigay mo sa akin. Di ba? So parang sa kanila parang nagiging ganun yung nagiging impression nating mga Pilipino na nandito sa Canada. Yung klase ng mindset na nakaka-apekto talaga sa mga Pilipino dito na umuwi na lang eh. Kahit na tipong 4 years as well, 7 years na nga silang nandito sa Canada. Kung kailan pa ng 4 years, kung kailan pa ng 7 years, which is yun na yung time para i-claim na yung Canadian citizenship mo, saka pa sila umuwi. So marami talaga mga factors talaga yung nakakadismaya para sa mga Pilipino na pumalik na lang sa Pilipinas. Actually, yung pag-uwi naman kasi guys, nasa tao rin yan eh. Diba? Nasa sayo rin yan. Meron din ng mga Pilipino din naman na nakakatiis, tsaka nakakasurvive na magstay dito sa Canada. Regardless kung ano yung trabahong ginagawa nila. Parang, depende rin kasi yan sa mindset mo guys eh. Depende rin talaga kung talagang gusto mo talagang establish yung sarili mo dito, gagawin mo lahat eh. Titiisin mo, diba? Maglinis ka man ng bahay, magtrabaho ka man sa fast food kahit na doktor ka or lawyer ka, magtrabaho ka dito as caregiver kahit na registered nurse ka sa Philippines, diba? Hindi yun maging big deal, depende nga talaga yun sa tao. Sa sitwasyon ko naman guys, ako naman, naging mabait naman yung Canada sa akin. Diba nga, ngayong taon, ito na yung ika-5 taon, this is my 5th year na nandito ako sa Canada. And, so yan, nabigyan ako ng magandang trabaho, para sa akin ha, magandang trabaho, na masasabi kong gusto ko talaga. Although, nung nasa Pilipinas ako guys, hindi yan ang aking profession. So, ako kasi, nung nasa Pilipinas kasi ako, ang pinag-aralan ko is iba. So, kumuha ka ng communication arts. Marami akong pinagtrabahuan yun. Ang nangyari kasi parang, I realized na parang gusto kong maging cook. Parang ang dream ko pa na maging chef that time. So, parang ginawa ko, kumuha ulit ako ng second course na kumuha ko ng culinary nung nasa Pilipinas ako. So, nung dumating na ako dito sa Canada, ang dami kong ginawa. Siyempre, kailangan mo mag-aral. Like what I said, di ba nga? Kailangan nga ng foreign credential recognition, which is wala nga dito. So, kailangan mo mag-aral ulit dito. So, although naging matindi yung naging life ko na pinagdaanan ko para marating man kung makuha man kung ano man yung meron ako ngayon, guys, masasabi kong worth it naman. So, yun nga. So, aside dun sa discuss ko kanina, yung another factor pa kung bakit umuwi yung mga Pilipino is yung cost of living. Grabe guys, sinasabi ko sa inyo, especially this year, sobrang taas na ng mga bilihin dito sa Canada. When I say bilihin guys, ito yung mga basic necessities na kailangan natin para mabuhay. Hindi lang yan. Yung number 1 pa na nakakaapekto sa high cost of living natin dito guys, is yung shelter, yung mismong tirahan mo. Guys, dito na lang sa Ottawa, dito na lang sa Ontario guys, sobrang mahal ng mga tirahan dito guys. As in, isipin nyo ha, dito mismo, kung nandito ka mismo sa downtown area, mas mahal yan compared dun sa medyo outskirts ng downtown. Kumbaga nandun siya sa mga suburb compared dito. So dito na lang sa area namin, kapag makakakuha ka ng unit,
na gusto mong tirhan, kumpleto na nandun na yung ang kailangan mo, of course. Aabutin ka, siguro swerte ka na guys kung makakahanap ka ng unit. So isipin mo guys, kung i-convert mo yun, kung sa baba, kung magkano ba yon in a month, yun ang babayaran mo. At ibabawas pa yun sa sweldo mo. 'Di ba? So, diyan medyo nagkakaroon ng problema kasi nga hindi na kinakaya. Kumbaga yung sinisweldo mo, hindi na commensurate doon sa ginagastos mong pera a month. Kaya nga hindi ko maintindihan na may mga kamag-anak kasi tayo, may mga Pilipino kasi na parang pag yung kamag-anak nila nasa ibang bansa, like ganito, nasa Canada, feeling nila parang ang dami-dami mong pera. Ang hindi kasi nila mismo, hindi rin kasi nila din maintindihan is, ang dami mo din gagastusin dito guys, as in. Ang dami mong gagastusin dito guys. Kaya nga 'di ba? Ang sinasabi ko, yung mga tao dito, yung mga Pilipino, hindi lang double jobs, hindi lang dalawang job ang ginagawa nila, umaabot pa na tatlo. Yun nga, 'di ba? So wala nang oras para magpahinga yung mga Pilipino para lang ba matugunan, para lang masatisfy yung mga pangangailangan natin. Alam mo naman tayo mga Pilipino, 'di ba? Hindi lang sarili nating iniisip natin. Siyempre, iisipin mo rin yung family mo sa Philippines. Unang-una, bakit ka ba nagpunta dito sa ibang bansa? Bakit pinili natin na magstay dito sa Canada? Kahit na layo mo sa Pilipinas, kahit mag-isa ka dito. Kasi meron kang goal para sa family mo. 'Di ba? So, yan, kaway-kaway sa mga kapwa nating mga Pinoy na nasa abroad, OFWs na nandito sa Canada, na pinipili talagang lumaban, na pinipili talagang magstay dito para may tulong sa family nila. So, I guess, kaway-kaway. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga kababayan natin, pamilya ng mga taong may mga kamag-anak na nandito sa ibang bansa. Guys, magpasalamat tayo. Sobrang magpasalamat talaga tayo guys kapag nakaka-receive tayo ng mga biyaya like ganyan, papadala ng mga balikbayan box. Kasi guys, yung mga balikbayan box na yan, lahat ng laman yan guys, ibig sabihin, binili natin yan. Bawat sentimo na laman ng box na yan guys, is pinaghihirapan namin sa trabaho. Ganun namin binabudget yung mga expenses namin dito sa Canada. At nagre-reserve kami ng extra para maipadala para sa inyo. Hindi lang balikbayan box, syempre financial help pa para sa family natin. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap sa Pilipinas, diba? So, kaya nga, diba nga, sinasabi nila yung mga OFWs, or mga Pinoy na nasa ibang bansa, talaga ito yung mga modern version ng mga bayani na meron sa atin. Which is true, guys. True talaga. Masasabi kong totoo yan kasi ang dami nilang sinasacrifice. Para lang lumaban, para magstay dito sa ibang bansa. So, ayokong masyadong maging emotional dun sa part na yun, guys. Na-share ko lang. Nakakalungkot especially kung ganyan na nag-snow, diba? Tapos ang lungkot-lungkot dito sa Canada, ang lamig. Tapos, ganyan yung itsura ng labas, parang laging hapon. Hindi natin yun masyadong iisipin. Kailangan nating maging strong eh. So, ibabalita ko lang pala sa inyo guys, na ang balak ng Canada for the year 2025 and until 2027, mag-a-accept sila ng total number of 500 immigrants from around the world na gustong pumunta dito. So, yun nga, kung isa ka dun sa mga tao na gustong pumunta dito sa Canada, gustong establish ang career mo dito, gusto mong dalhin ng pamilya mo dito at makaranas ka ng mas magaan na buhay, isipin mo yun guys, yung sinasabi ko. This is the right time to do it guys. Kasi ako personally, kung tatanungin niyo ako, since nandito na ako sa Canada ha, sa Pilipinas din naman kasi meron din naman ako maayos na trabaho doon. Maayos din naman ang trabaho ko doon guys, pero masasabi kong mahirap mag-ipon eh. Ang nangyayari, ang ending mo is from paycheck to paycheck ka. Siyempre, meron ka pangarap para sa pamilya mo. Kaya inisip ko na establish na nga lang buhay ko dito sa Canada. At nandito na ako. Since nandito na ako guys, pangangatawanan ko na to. Ang pangarap ko talaga guys is madala ko yung family ko dito. Madala ko yung family ko dito sa Canada. Nagsama-sama kami. Tapos, maranasan din nila. Makain nila kung ano yung mga nakakain ko dito sa Canada. Ma-experience. Kasi,
Dito guys sa Canada talagang pantay-pantay eh. Walang mayaman eh, tsaka walang mahirap. Kasi lahat ng nakakain ng mayaman, nakakain din ng ordinaryong tao dito guys. Yun ang kaibahan natin eh. Yun ang kaibahan na kultura natin sa Pilipinas, sa kultura dito sa Canada. So, kapag ganun ang mindset mo, ang mangyari kasi sa iyo guys, lalaban ka eh. Kahit na ang dami mong challenges dito sa Canada. Sana, ganun din yung mga tao sa Pilipinas na pag may problema sa Pilipinas, sana na medyo spare natin yung mga kamag-anak natin nandito sa mga problema na naranasan natin sa Pilipinas kasi meron din naman kaming mga sarili din naming problem dito sa Canada na hindi na lang din namin sinasabi. So, yun lang naman. So, overall, masasabi ko, Canada has been good to me as well. And okay naman yung experience ko dito. As of the moment, since this is my 5th year here, okay pa naman ako. Pipilitin din nating lumaban sa mga challenges na na-experience natin each day para maging successful tayo at para, yun nga, di ba, magawa natin yung mga pangarap natin para sa family natin. So, yun lang naman ang gusto kong sabihin, guys. So, para sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada, I hope you watch this video para makatulong sa inyo yung mga shinare ko na mga ideas tsaka information pag nagpunta kayo dito. Alright. So, ngayon guys, isa-shoutout ko pala yung mga viewers natin na talaga nag-e-exert talaga ng effort para mag-comment sa mga vlogs ko. So, hello kay Jaja 4261. Hello po, Miss Lani Tan. At saka good luck din po pala dun sa anak ninyo na nandito sa Canada. Well, I hope po na sana nga makuha niya talaga yung dreams niya at ma-establish po niya, makahanap siya ng trabaho sa hotel dito sa Canada. Shout out din po kay Thea, Miss Thea 304. Shout out din kay Andres Arevalo 4551. Hello! Hello at sana nagustuhan mo yung ginawa kong video about dun sa malutong na pork belly chips. And shout out din kay JTV and also kay Miss Shaz Khan. Walk by Faith. Thank you rin sa pananood. And meron din kay Sweet Mom Reese. 3D Musical commented as well. Nag-comment din po siya sa akin. Shout out sa inyo. Sana hindi kayo mapagod sa panonood ng mga vlogs ko. So, doon sa mga na-miss ko na laging nagko-comment tsaka nanonood ng channel ko, gagawin natin yan next time on my next vlog. Again, thank you so much for watching and you guys have a great day. Enjoy ko na yung donut. Bye guys!